Hello everyone, again, this is our discussion about pattern. This is part 2. Okay, what is the next term in this pattern? Okay, number 4. Ito yung ating pattern, 7, 14, 56, 336. Okay, pag-aaralan muna natin ang ating pattern kung tayo ba ay nagdadagdag, nagbabawas, o kaya ay nag-multiply or nagdi-divide. Okay, as we can see here, 7 ang ating first term, tapos naging 14. Maaring tayo ay nag-plus 7 dito, o kaya ay nag-multiply ng 2. Next, ang sunod naman, 14, naging 56. Maaring tayo ay nagdagdag ng 42, o kaya ay nag-multiply ng 4. Okay, pero kita na agad natin na yung ating mga term ay minumultiply. So, meaning to say, tingnan muna natin kung ating pattern ay nagmumultiply. 7 times 2, check lang muna natin to. 7 times 2. Dito naman, 14 times, pag dinivide natin to, makukuha natin 4. Okay, so ibig sabihin, 14 times 4 is 56. Dito naman, pag dinivide natin to, ang sagot ay 6. Okay, kita na agad natin ang pattern. 2, 4, 6. Ang sunod dito ay 8. Okay, ibig sabihin, ang sunod na term ay kapag minultiply natin ang 336 times 8. Pero kitang-kita na natin na ang sample na ito ay ano yung pattern natin? Nagmumultiply tayo ng even numbers na magsisimula sa 2. 2, 4, 6, 8. Even numbers. Okay, 7, check natin kung tama. 7 times 2, 14. 14 times 4, 56. 56 times 6, 336. And 336 times 8 is, yun yung sagot natin, 2,688. Okay, next, proceed na tayo sa given number 5. 10, 20, 30, 50, and 80. Okay, pag-aralan ulit natin ang pattern. As we can see, pag nakita natin to, yung ating 10, 20, 30, first 3 terms ay nagdadagdag tayo ng 10. Okay, tingnan natin kung siya arithmetic sequence, plus 10. Okay, pero pagdating dito, 30 plus 10, okay, hindi siya 40, ang sagot ay 50. Meron tayong term na 50 at 80. Meaning to say, yung ating arithmetic sequence or pattern ay mali. Hindi natin pattern yon, yung nagdadagdag ng 10. Hahanap pa tayo. Okay, hanap pa tayo ng ibang pattern. Okay, now, try natin i-check to. 10 plus 20, makukuha natin yung sunod, which is 30. 20 plus 30, makukuha natin yung sunod, 50. Tama. 30 plus 50, makukuha natin yung sunod, which is 80. Ibig sabihin, ang sunod na term ay 50 plus 80. Ayan. Ibig sabihin, as we can see, ang pattern natin ay under ng Fibonacci sequence, nakukuha yung sunod na term kapag inad mo yung first 2 terms. Kagaya nito, nakuha natin ang 30 dahil inad natin ang first 2 terms na nasa unahan niya. 10 plus 20, 30. Ang 50 naman, ang kanyang 2 terms ay yung nasa unahan sa kanya, yung dalawa. 20 plus 30, 50. Kaya ang sagot, kapag inad natin ang 50 plus 80, ang sagot ay 130. 130 is the next term in given number 5. Okay, next, given number 6. Ang ating pattern ay 14, 17, 26, and 53. Okay, pag-aralan natin ang pattern. Okay, tingnan natin, yung 17, kapag sinubtract natin, nagdagdag tayo ng 3. Dito naman, 17 naging 26, nagdagdag tayo ng 9. Okay, dito naman, 26, naging 53, nagdagdag tayo ng 27. Okay, tingnan muna natin ang pattern. 3, 9, 27. Yan, so ibig sabihin, pwede pala yan. Nagdadagdag tayo, pero doon sa pattern na divisible ang ating 3. Okay. 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. 27 times 3 is 81. Ayan, doon natin idinadagdag. Okay, papaano yon? 53 plus 81, ito na yung sunod natin. Kasi 27 times 3 is 81. 53
plus 81 is 134. Kaya ang sunod na term sa number 6 ay 134. Okay, dapat mabilis ang isip natin kasi part ito ng logic kung paano natin malaman ang sunod na term. Okay, abangan nyo ang ating sunod na part 3, kasi itutuloy lang natin ang ating pattern discussion para magkaroon kayo ng idea at malaman nyo yung way or strategy para makuha talaga yung next term sa bawat pattern. Okay, maraming salamat. Do not forget to follow my YouTube channel, Review Math Always.